Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Welcome pong muli sa ating araw-araw na pagpapala. Tayo naman po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoong Hesus. Tayo po muna ay manalangin. Ama sa langit, sa pangalan ni Hesus, sa oras na ito, salamat po Diyos na ikaw po ang siyang manguna sa amin at dalangin ko po sa lahat ng nakikinig, nanonood ngayon ay patuloy niyo pong pagpalain sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen, amen. Muli po, magandang araw. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang patungkol sa pagtanggap natin ng ating kagalingan sa Panginoong Hesus. Ito man ay physical o ito man ay spiritual. Alam niyo po, gusto ng Diyos na tayo ay gumaling sa ating mga nararamdaman. Meron ka bang sakit at karamdaman? Gusto ng Diyos na gumaling tayo sa mga bagay na yan. At hindi lang sa physical, kundi maging sa ating spiritual life ay gumaling din tayo. Alam niyo po, sa Book of Matthew, chapter 8, verse 1 hanggang 10, ito pong pangyayaring ito na dumating si Jesus sa isang lugar at sinalubong po siya ng isang Roman officer. No, dahil ang Roman officer na to ay merong servant na merong sakit, paralisado, no? So sinalubong siya ng Roman soldier na yon at sinabi ng soldier na to na, Jesus, pagalingin niyo po ang aking servant na merong sakit at karamdaman. So sabi po ni Jesus, siya ay pupunta sa kanyang tahanan upang pagalingin ang kanyang servant. Pero ano po ang sabi ng soldier na to? Ano po ang sabi niya? Hindi na po kailangan, Panginoon, sabihin niyo lang ang iyong salita at gagaling po ang aking servant. Kasi alam ng soldier na to, dahil nasa posisyon nga siya, alam niya no, na kapag sinabi niya doon sa kanyang alagad o tauhan na gawin mo to, pumunta ka dito, ay ginagawa naman. Kaya ang sabi niya sa Panginoong Hesus na kahit wag na po kayong pumunta sa aking tahanan dahil hindi po ako karapat-dapat, sabihin niyo lang ang salita at siya po ay gagaling. Alam niyo po paano tayo makatanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesus? How to receive healing physical and spiritual? Number 1, be humble. Maging humble po tayo. Kung gusto nating gumaling tayo sa ating mga nararamdaman, maging humble po tayo. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus na merong pagpapakumbaba. Alam niyo po, itong officer na to, kung tutusin, may posisyon siya eh. No? Pero siya po ay humble na lumapit sa Panginoong Hesus para sa kanyang servant. So, minsan po, mayroon pong mga ginagamit ang Panginoong Hesus na mga kaibigan natin, na mga tao sa paligid natin upang dalhin ang mga taong ito papunta sa Panginoong Hesus. Amen po ba? For example, tayo, meron tayong mga kaibigan, kakilala na mayroong sakit at karamdaman, gusto natin silang gumaling at gusto natin silang dalhin sa Panginoong Hesus. Yan po ang ginawa ng officer na to para po sa kanyang servant. So tayo din, no, personally tayo po ay magpakumbaba na lumalapit sa Panginoong Hesus. Ano man ang posisyon na meron tayo, ano man ang dahilan na meron tayo, tayo po ay magpakumbabang lumapit sa Panginoon para tayo po ay makatanggap ng kagalingan mula sa ating Diyos. Pangalawa, para makatanggap ng kagalingan physically, spiritually, confess. Confess that we are not worthy. Alam niyo, sabi ng soldier na to, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Tayo din po, hindi rin tayo karapat-dapat. No? Tayo ay madumi, makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat. Ngunit sa biyaya at habag ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang nilinis sa ating mga kasalanan. Confess natin. Umamin tayo.
na tayo ay hindi karapat-dapat. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay kanyang nilinis. So, confess that we are not worthy. Yun po ang sinabi ng soldier. Pangatlo po ay yung pananampalataya. Alam nyo po, napakabuti, sabi ng soldier na to na, Jesus, sabihin nyo lang ang iyong salita at siya ay gagaling. Grabe po, no, ang pananampalataya na meron sa soldier na to para sa kanyang servant. Nagkaroon siya ng pananampalataya para sa kanyang servant. Ganon din po tayo. Magkaroon tayo ng pananampalataya para din sa ibang mga tao. Para sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan na mayroong sakit at karamdaman. At para sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, dalhin natin sila sa Diyos, dalhin natin sila sa harapan ng Panginoon at ipakilala natin sila sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang nangyari dito sa servant ng soldier, siya po ay gumaling. No? Gumaling po ang servant na ito. Ganon din po tayo, no? Tayo din po ay pagagilingin ng ating Panginoon. Basta tayo po ay lumapit sa Diyos. At yung mga sa nanonood po ngayon, nakikinig po ngayon, kung meron man, no, na nagyaya sa inyo na pumunta, lumapit sa Panginoong Hesus, pumunta sa mga healing crusade, no, sa mga krusada, kagaya po sa August 9, meron po tayong Miracle Healing Crusade na gagawin po dito sa JCSGO, sa ating Central Dome. So inanyahan ko po kayo na lahat po tayo ay sumama, lahat ng mga nakakaranas ng sakit at karamdaman, sumama po tayo. No? At wag po kayo magalit doon sa mga taong nagyayaya sa inyo para isama tayo sa Panginoong Hesus o gusto nilang gumaling din tayo. Magpasalamat din po tayo sa kanila. Amen po ba? Kasi ang soldier na to, yan po ang ginawa niya para sa kanyang servant. So tayo po mga nanonood, nakikinig, lahat po ng mga kakilala natin na mayroong mga sakit at karamdaman at gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, kumilala sa ating Panginoong Hesus, dalhin natin sila sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay magsilbing tulay para sa kanila. Amen. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, aming Diyos. Sa oras na ito, salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin upang matuto kami sa iyong salita. Salamat, Lord, na gusto mo na kami ay gumaling physically, spiritually. Gusto mo, Panginoon, na kami ay lumapit sa iyo, O Diyos. At salamat po, Lord God, na sa oras na ito, dalangin ko, Diyos, sa lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood, Panginoon. Lord, kung meron mga sakit at karamdaman, sa pangalan ni Jesus, pagalingin niyo sila in Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat po sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.